first part-time job namin dito sa Australia. Nag-apply kami ng umaga, tapos nung hapon, pinapasok namin dun sa work. Ano yung concert ni Pink. So, kasi nagpa-part-time kami before. May full-time job na kami, tapos nagpa-part-time job pa kami. So, yung trabaho namin doon, iba-iba. Kumbaga, pagdating mo doon, i-assign sa'yo kung ano yung pwesto mo eh. So, since si Mami Bell is hindi nga madaldal, tsaka kumbaga tahimik na misis, akala nila mabilis na Chinese lady, laging na-assign sa kanya is runner. So, ang work namin noon, magsaserve kami sa mga VIP rooms doon sa concert. Meron yung mga, sa isang stadium, 100 rooms yon na VIP. Yung kumbaga, meron ka mga 20 customers na pupunta, tapos darating sila doon sa venue, sa loob ng parang VIP room na yon, merong pagkain, tapos may mga drinks, tapos pag show na, manonood na sila doon sa gilid, nandun sila sa balcony yon. So yun. Usually, ako, ang na-assign sa akin is, ako parang server ako doon sa loob, ako yung in charge. So, bawat isa may room. Sa 100 yon, tag-isa kami doon. Tapos, yung mga runner, usually, mga 6 to 8 people lang yon, staff. Ang trabaho ng runner, yung trolley, ikaw mag-set up ng chafing dish, yung lalagyan ng pagkain. Ikaw din mag-iikot ng pagkain, maglalagay. So, si Mami Bell, ayan, lagi siyang na-assign dyan kasi nga, akala nila wala naman siyang customer service kasi tahimik eh. Kasi casual job lang yun eh. So, kung titingnan na namin yung assignment, job assignment, doon lagi na-assign, kasama niya doon, mga barako, mga malalaking lalaki, mga African migrants, or yung mga mabibilis na mga Chinese na auntie. Yan. Doon lagi siya na-assign. So, kawawa naman. Nang gagawin yun, may trolley ka, andun yung, na gagawin, iikutin yung lahat ng rooms para i-set up yung chafing dish, di ba? Yung stainless. Lalagyan mo yung ganun, tapos lalagyan mo ng parang fuel sa ilalim. Pag na-set up nyo na yun, so mga 6 lang sila sa 100 rooms, 6 lang sila nag-iikot nun. Tapos, after na ma-set up yung chafing dish, pagkain naman. So, yung lahat ng pagkain na ilalagay sa 100 rooms, sila rin mag-iikot nun. So, by the time dumating yung mga customer, pagod na siya. So, iyak na sa akin yan pag ano. So, minsan, usually ginagawa namin, kasi ayaw naman namin umepal na, di ba, magpapalit ng position, ganyan. So, ang ginagawa namin, kapag kunwari, dumating na siya dun sa, kung na-set up na lahat, tapos dumating na siya dun sa room ko na binabantayan ko, magpapalit na kami niya. Pero pagdating niya sa room ko, umiiyak na yan siya. Talagang nakakita mo, sabi niya, Daddy, bakit? Ba't yun ito ginagawa natin? Ba't yun ito trabaho natin dito? Ganyan. Umiiyak na yan. Tapos gutom na yan. So, kasi, by the time na dumating siya sa room ko, usually, start na ng show. Yung Pink concert na yun, 2013, tatlong beses na pinanood yun eh. Kasi 3 days kami nag-work doon, Friday, Saturday, Sunday. So, ulit-ulit yun, 3 beses yung show ni Pink. So, 3 beses namin napanood yun. Pero doon kami sa mga VIP room na nagtatrabaho. Yun. So, pag umiiyak na yan, ang gagawin ko dyan, kasi ando na nanonood na yung mga customer doon sa sa balcony ng show, pakakainin ko na siya ngayon yan nung pagkain nun. Kasi wala naman, pwede mo nang kainin kasi by the time na mag-start yung show, nakakain na sila. So, pero marami pa rin natitirang pagkain, mga 5-star na pagkain yun. Kasi, after naman ng show, parang halftime ng show, may break, ibang pagkain naman ang dadalhin mo, ipapakain sa kanila. Meat pie, usually meat pie, yon. Ganun ang tradition ng mga OC. So, pagdating niya yan sa room ko, siguro, naka 50 rooms na siya na iniikot. Pagdating sa akin, iiyak na yan. So, gagawin ko ngayon, pakakainin ko ngayon, tapos iga-comfort. Tapos, ayan, may mga ice cream din, may mga dessert, paborito niya yan. Tapos, after nun, ako na mag-iikot ng the rest. Yan. Kasi kawawa nga eh. Kasi, hindi naman siya sanay sa hard labor na ganyan eh. Pero, kumbaga, just a background story kung paano yung mga kinaya namin dito just to survive and pursue our Australian dream. Tatawa pa rin ako. Yan, lagi yan siya. Tapos, meron pa kami dating in-apply ang restaurant. Part-time din kasi
Kumbaga nagdo-double job nga kami nun. Hindi niya kami mapili sa work, di ba? Ano yan, shout out Bianco Restaurant sa Brighton Lessons, dito sa Sydney. Yun yung work din namin ng part-time. Ano yan, yung may-ari ng restaurant, meron siya, kasi nasa ano yun nasa ilalim ng hotel. So nasa within na hotel. May malaking hotel doon, Novotel, so nasa ilalim. Siya yung parang all-day dining restaurant. Tapos, meron din silang fine dining. Yan. So, in-interview kami ngayon. So, syempre, overqualified kasi sa Singapore nga, supervisor na kami doon, managerial na position namin doon. Dito, kumbaga, server yung naging in-applyan namin. So, overqualified. Tinanong na kami ngayon. So since dalawa kayo, pag hatiin namin kayo, isa doon sa all-day dining restaurant, isa naman sa inyo, doon sa fine dining. Tinignan nga yun ng lola mo, tinignan ni Mami Bell yung restaurant na fine dining. Sabi niya, ang ganda ng fine dining, Daddy. Sige, doon na lang ako. Ikaw na lang sa all-day dining kasi busy dyan lagi. Lagi may customer dyan. Sabi ko, sige, ako na doon sa busy, no problem. Tapos, nag-first day na kami, next day. Eto ka ngayon. Sa all-day dining, nga, busy the whole day kasi in and out yung mga customer from breakfast, lunch, and dinner. Pero ang kaibahan nun, maraming staff. Ang dami kong kasama dun sa all-day dining kasi busy nga. So, usually, nasa mga 4-5 kaming naikot sa floor na nagtitake ng order, nagsiserve ng drinks, pagkain, tapos nagsiset ng table. Mga 5 tao yon sa siguro 50 packs na restaurant. So, kumbaga, magaan kasi may mga kasama ka eh. Tapos, si Mami Bell naman, sa fine dining na, ayun na, 2 lang sila. Minsan siya lang mag-isa pa. Nakakita ko ngayon siya. Titingin sa akin, sama na naman ng mukha. Kasi, busy, pagod na pagod. Kita niya ako, nakikipagkwentuhan na dun sa mga kasama kong mga server. Siya, nag-iikot ng lamesa, nagbubuhat ng mga metal barrier. Iyak na naman niya sa akin. So, pag pupunta na naman sa akin yan, Daddy, ayoko na. Ang hirap. Ang ganyan. So, lagi yan na minamala siya sa mga pili niya. So, natatawa na lang ako pag naalala namin. Pero, yun yung mga, guys, yun yung comparison ko sa inyo ng mga kinaya naming trabaho dito. Hindi kami naging mapili sa trabaho. Although kahit mahirap at mabigat, nung mga bago pa lang kami dito ni Mami Bell. Yan. So yun lang, family. The end for our video today. Salamat sa pagsama. Salamat, hindi na naman ako inantok sa pagdadrive kasi kasama ko kayo. If you haven't subscribed to our channel yet, please lang po mag-subscribe kayo. We are gonna keep publishing this kind of vlogs here, and then sa mga mahilig naman sa shorts, mag-publish din kami ng more short form videos sa YouTube. Ano naman yun, mostly mga video namin kasama yung mga kids, yung mga supportive sa mga kids namin, yun, mapapanood nyo sila doon. And then sa Facebook, marami rin kami ina-upload na reels for your entertainment, to share our life here, para makita nyo kami, and may matutunan kayo. So, please, family, like, comment, and subscribe po para ma-push din ng YouTube yung mga content namin para may spread din, marami makakita. And kapag nakasubscribe kayo sa amin, every time na mag-post kami ng video, unang-una kayo manonotify, so mapapanood nyo agad. So yun lang. Salamat po. God bless. Thank you, family. Ingat po kayo palagi. See you on the next video. Bye, family.